Usapang totoo, walang preno. You under Vlogcaster, real talk lang, walang plastikan. Magandang araw mga ka-Wonder, welcome back sa ating YouTube channel, Wonder Vlogcaster po. Magandang araw sa inyo. Sobrang init, mas mainit po ang panahon ngayon, kanina, kaysa kahapon. At napapabalita mga ka-Wonder na lalo pa daw iinit. Kaya nakakaawa yung mga nagtatrabaho sa labas, yung mga lalo na yung trabaho nila is nasa field. Yung mga hayop, yung mga pusa, mga asong kalye, kung meron tayong magagawa, at least pwede natin lagyan ng tubig sa labas. At yung mga pagkain, yung mga pellet, ganun po yung ginagawa namin. Yung partner ko, lagi naglalagay siya ng mga food kahit saan kami magpunta. Pagpapasok siya sa work, hatid ko siya. May mga baon siya na ilalagay doon para makain yung mga aso at saka pusa. Well, anyway, marami pong salamat sa mga subscribers natin and viewers na patuloy na tagapagsubaybay. At sa mga hindi pa ho nakapag-subscribe, please subscribe mga ka-Wonder. Libre po yung subscribe na yan. Pag pindot nyo ng subscribe button, lalabas yung bell. Piliin nyo po yung all mga ka-Wonder. Marami pong salamat. Pag-usapan natin mga ka-Wonder, itong si Zaldico. Dahil alam natin mga ka-Wonder na in-announce nga ng Pangulo na siyang binabash siya ngayon dahil nasaan na raw si Zaldico. Sabi raw, nahuli na dyan sa Czech Republic, dyan sa Prague. Ang sabi ng Pangulo, in-announce niya nga na nahuli na nga itong si Zaldico dyan sa Czech Republic, sa Prague. Pero ang tanong is, nasaan na? At kumakalat nga ang balita, sabi pa nila, iniinsulto nila yung Pangulo na dapat daw kasuhan yung Pangulo sa pagpapakalat ng fake news. Dahil, nasan si Zaldico kung nahuli na raw? So, ang mga ka-Wonder, may bumubuong isip, na although hindi ito hinahayag sa lahat, alam natin may mga bagay, may mga balita, may mga intel na parang hindi yan pinalalabas basta-basta. Pero gumugulong po, kumakalat po itong balita na tila may taong pumipigil kay Zaldico na hindi makabalik dito sa ating bansa. And of course, hindi naman si Pangulong Marcos yan dahil sinasabi na baka si Marcos daw yan. Si PBBM nga nag-announce na unang-una. And at the same time, nagpadala pa ng tao ron para sunduin na itong si Zaldico. Parang ganun, nagpadala ng representative ng bansa. Pero ang tanong, nasaan na si Zaldico? Bakit parang walang balita? Nakatahimik, ba't hindi na ipabalik dito sa Pilipinas yan? Para yan, sabi nga ni Senator Lacson, o ni Ombudsman, na ipaharap niya yan dito kay Guteza, pati dito sa mga Marines, para magkaalaman na. Ngayon, yun nga mga ka-Wonder, sino yung taong sinasabing pumipigil dito kay Zaldico para hindi makabalik at magkabistuhan na? Sabi nila, baka raw si Romualdez. Dahil nga si Romualdez ay siyang tinatag ngayon, naka-freeze na yung mga account. At pinaniniwala ang mastermind nga mga ka-Wonder. Tanong, bakit hindi pa nakakabalik yan? Alam natin mga ka-Wonder, ito po yung mga bagay dyan na dapat i-consider. Dahil may mga legal process yan mga ka-Wonder na hindi ganun kadali. Na hindi na lang yan sinasabi kasi kung ano-ano pang idadahilan dyan ng mga kabila, mangbabash na, lalaki lang issue. Kasi may mga tinatawag na extradition process. Kasi sa ibang bansa yan. Ito yung formal na paghingi ng isang bansa. Kagaya natin, dyan sa bansang Czech, na para ipa-deport, ipabalik itong isang tao na kung saan dyan nahuli sa kanilang bansa. May mga process yan, may mga documents yan. At kailangan sundin natin yung batas ng Czech Republic. At posibleng may ongoing court proceedings din dyan para kay Zaldico, na dinidinig siya. Dahil dyan nga siya, ano ba yung kaso, bago na turn over, of course, meron din silang mga ongoing court proceedings dyan. At hindi ito instant mga ka-Wonder na porke nahuli. Balik na agad. So, dadaan muna yan sa proseso. So, maaring ito yung dahilan. Kung ba't tumatagal, maaring ang umabot ng isang buwan o mahigit para maintindihan ng lahat. Kasi yung iba nagmamadali, pinalalaki lang yung issue. Isa pa mga ka-Wonder, lumalabas na issue dyan, bukod dyan issue at spekulasyon. May haka-haka na may pumipigil nga sa pagbabalik o sa pagkabalik dito ni Zaldico sa Pilipinas. Na sinasabi nga, sino ba yung taong yan? Na scratch nyo na yung Pangulo, wag nyo na siyang isama dyan. Dahil imposible, Sabi nila, baka yung kabila. Alam nyo na. Kasi yan nga ipakawala, na para ginagawa na nilang bayani
maari daw may sumusuporta. Ito yung opinion ha. Sa nasabi nila. So ang tanong, wala namang ebidensya, puro haka-haka na may pumipigil na tao. Kung meron man, sino? No? Gaya nga ng pahayag ni Sara Duterte, ayon sa kanya na may aligasyon daw na tungkol kay Antonio Trillanes. No? Na importanteng tanong, may konektado ba si Zaldico kay Trillanes? Naalala nyo yung sinasabing ICC? No? Na kinonekta nila si Trillanes doon. At yun ba ay may katotohanan? O yung issue na yan talagang magkahiwalay naman, dinidikit lang nila. Inuugnay nila si Trillanes diyan kay Zaldico na siya raw mastermind ng mga script na yan. So maging critical tayo mga ka-wonder sa ating pag-iisip, lalo na tayong mga nakiki-obserba lang. Wala tayong konkretong kaalaman. No? Tayo'y bumabase lang sa ating mga naririnig sa mga balita. So ano sa tingin nyo mga ka-wonder? Meron bang taong maharang o nade-delay lang? Yun yung mga isipin natin. Ano? Dahil nga may legal process lang ba talaga? O may political influence? No? Dapat ba maging transparent ang gobyerno sa mga ganitong kaso? Of course. Kaya nga sinabi ni PBBM nung nahuli, in-announce niya. Pero yung proseso ron, hindi niya nakontrolado. Gaya nitong banat nitong sino ba tong nakapiluka? Anak ni Paulo Marcoleta, no? Nag-speech dyan. At inihikayat niya itong mga DDS na pumunta raw dyan sa Liwasang Bonifacio at ilabas daw yung galit. Dahil dun sa sinasabing pahirap daw, tumataas daw yung langis, gasolina. As if ang may kasalanan ay gobyerno. As if ay may kasalanan sa PBBM. Gumagawa na nga ng paraan, no? Para maibsan. Ang problema doon nangyari sa Middle East na naapektuhan ng tayo. Etong mga to, ang trabaho nito i-intensify yung problema, i-magnify para magalit sa gobyerno. Itong mga taong bayan na lalo na yung mga gumagamit ng langis, namamasahe, no? At yung mga kumpanya na gumagamit ng mga langis na yan. Yan lang gusto ng mga yan. Kaya mga ka-wonder, dapat since wala pa tayong kumpirmasyon kung may pumipigil nga, yan yung nasa isip lang. No? At hindi pa napapatunayan, kailangan muna nating i-verify. Kaya nga sinasabi, may proseso na sinusunod, maaring dinidinig yung kaso dun sa check, o maaring tumagal ng 1 hanggang 2 buwan. Yun yung mga dapat natin consider. Huwag muna natin sakyan yung mga umiikot dyan ng mga chismis-chismis. No? Alam natin, ayaw nating maging kapareho nito mga fake news peddlers na kung saan kahit sa mga title nila, makikita mo pa lang. Ano? Ewan ko ba? Hindi nyo masisisi kahit na hindi lang DDS. May mga clickbait na mga thumbnail nila. Akala mo, totoo, pag binasa mo, iba naman pala ang naratibo. No? So, wag sanang ganun para hindi ma-misinterpret ng tao yung balita natin. Kahit nasabihin mong hindi niya pinanood yan, nakita niya lang yung title mo, aakalain niyang yun mismo. So, yun mga ka-wonder, antayin natin yung update dyan kay Zaldico na dinidinig pa, may proseso pa. So hanggang dito lang tayo mga ka-wonder. Comment down below your opinion para ma-reaction na natin at mabasa. Please give me a thumbs up if you like this video para ma-share ni YouTube sa iba pang viewers. Please share this video para malaman nila itong nangyaring pag-announce nga ng Pangulo na nahuli na itong si Zaldico. Maaring dumadaan pa sa isang proseso dyan sa check at maaring tumagal ito ng 1 hanggang 2 buwan. Please subscribe, hit the notification bell icon and choose all bilang suporta sa aming mga content creators. Hanggang sa muli mga ka-wonder. God bless.